Ito po sabi ni Abante. Galit na galit si Abante. Huwag mong gagalitin, Toby Chanko, si Abante. Baka, ba- biruin mo, nananalangin na yan na sana magbago na raw ang mga magnanakaw. Nananalangin na ng ganyan. Nagbabago na ng panalangin eh. Delikado yan. Kumbaga sa mga pelikula, yung mga nagpapakabait, malapit-lapit lang kunin ni Lord yan. Meron lang po ako nabasa, no? Sabi niya, hindi ba kayo nakakahalata? May namatay na congressman, nagdiwang kami. Meron na ospital si BBM, tuwan-tuwa ang mga mamamayan. Hindi ba kayo nakakahalata na ayaw na sa inyo ng tao? Alam niyo po, hindi na tayo nagtatago ngayon, wala na tayong pakialam, no? Kasi sa sobrang tindi po ng anong tawag dito? Nang ginawa ninyo sa amin kay Tatay Digong. Only in the Philippines na nagsuko ng isang mamamayan niya nang walang kalaban-laban. Sa sobrang tindi po ng ginawa nyo sa amin, wala na rin po kaming yung nagmamaskara pa kami na yung kasabihan na pag may namatay, bumabait. Wala na po sa amin yan. Pag may namatay na magnanakaw, pinapakita po namin na nagdidiwang kami. Huwag kayong mag-alala. Ito po sinabi ni Abante. Direktahin ko sa huwag ka mag-alala Abante pag ikaw. Magdidiwang talaga kami. Totoo yan. Don't you worry. Okay. Galit na galit po si Abante dito kay Chanko kasi po nabalitaan nila yung mga pinagsasabi ni Chanko. Yun daw. Ay, isa po yung mga ginawang batayan ng third impeachment. Madaldal rin kasi. Madaldal din kasi to si Toby Chanko eh. Alam niyo po ang ginagawa ni Toby Chanko, nililigtas niya si BBM, dinidiin niya si Martin. Alam niya kasi, hindi po pwedeng maligtas yung dalawa. Yan yung point ni Toby Chanko eh. 'Di ba? Kung kayo po ay maka-BBM, hindi po pwede na si BBM at saka si Martin Romualdez parehong ililigtas nyo. Sasabihin nyo ang mastermind si Saldico. Yun ang gusto nyo, di ba? Napalabasin. Mastermind ng pagnanakaw si Saldico na. Sino maniniwala sa inyo? Under lang si Saldico ni Martin. Ang ginagawa ni Toby Chanko, dinidiin niya si Martin kasi kapani-paniwala si Martin ang mastermind. Pwede niya nang mailigtas si BBM. Ganyan din naman yung ginagawa ni Amy Marcos eh. Sa totoo lang, pinalalabas niya si BBM na kawawa naman ang kapatid ko. Wala nag-aalaga, wala nagmamahal. Yun yung gustong ilabas ni Chanko. Kaya, totoo naman na paiba-iba yan. Bigla may lumalabas. Hindi natin alam kung totoo to o hindi. Tingnan nyo. Ano ba yung sinabi niyan? Di ba si Chanko yung nagsabi nito? Yung, ilan pa bang aeroplano? Ganun magsalita. Ilan pa bang aeroplano ang kailangan nyo? Ilan pang Ferrari? Hirap na hirap sa kasi anak mayaman eh. Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera? Hirap na nga mag-arpanay-arpay. Ulitin natin. Ilan bang aeroplano kailangan nyo? Sabi raw to ni Toby Chanko. Sinabi raw to ni BBM. Galit na galit daw si BBM. Kay Martin. Sabi niya, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay sa Forbes Park ang gusto nyong bilhin?
Ilan bang airplanong kailangan nyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar? Hirap ka na nga mag-R. Lahat pa ng sentence mo may R. Gaano karaming caviar ba ang kakainin nyo? Yun yung bungad. Yun yung opening statement ng Pangulo noong Nobyembre 24, 2024. Tsaka pa lang niya sinabi, sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha nyo. Ano po ang pinapahiwatig niyan? Alam ni BBM yung pagnanakaw na ginagawa ni Martin. Hindi po kami nagsasabi niyan. Hindi po kami nag-aakusa. Si Chanko po nag-aakusa niyan. Bakit naman kayo maniniwala dyan? Lahat na magliligtas kay BBM, huwag niyong paniwalaan. Bakit niyong paniniwalaan yung mga nagliligtas kay BBM? Maniniwala ba kayo na walang kinalaman yan? Ang hirap sa'yo, Toby Chanko. Ito lang masasabi ko sa'yo. Pati may... Isa lang problema ko sa'yo, Toby Chanko. Hirap na hirap kang banggitin yung R. Yun lang ang problema ko sa'yo. Okay. Ito po ang galit na sinabi naman ni Abante. Gusto mo bang ikaw na ang susunod na meow-meow? Kung may ebidensya, ilabas. Kung wala, tigilan ng paninira at paghasik ng pagkakawatak-watak. Paulit-ulit siya para siyang sirang plaka. O, sa mga batang tao po, yung plaka po, baka hindi nila alam yung plaka eh. Yung plaka po, yan po yung CD. CD yan nung araw. Baka tatanong nyo, ano yung plaka ba dong? Yan po ang age gap na tinatawag. Kayo pong mga nakakaintindi ng sirang plaka, yung mga marami pong batang nanonood, hindi na po alam yung plaka. Ganun, ganun talaga eh. Hirap siya sa R. R. Ang hirap pala, no? Pag lumaki ka mayaman, cute pa yan pag bata ka pa eh. Puta, ang tanda na. Ang tanda na ni Vince Dizon tsaka nito ni Toby Chanko. Hindi pa rin mabanggit yung R. 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 Ang hirap lumaking mayaman, no? No? Hindi mo mabanggit yung R. Okay. Ang point dito, ang sabi ni malinaw ang sinabi ni Senator Lacson. Ito si Abante to ah. Malinaw ang sinabi ni Senator Lacson, walang ebidensya. Kapag ang mismong Senate Blue Ribbon na ang nagsabi niyan, ano pang hinahabol? Walang reklamo sa ombudsman, walang kaso sa Sandigan Bayan. Yan ang realidad, sabi ni Abante. Kung seryoso ang sino man sa pananagutan, doon sila dumaan. Hindi sa chismis at press release. Kung paulit-ulit na sinasabi ng mga institusyon na walang basehan, bakit pilit pa rin binubuhay ang issue? Ano ba talagang motibo mo? Toby Chanko, hanapin ang mga R sa Pilipinas? Paghanap ng katotohanan o politikang paninira? Ang Kongreso ay para sa trabaho. Yan na, okay na yan. Eto lang ang punto ko, no? Sabi kayo na sabi, paulit-ulit kayo nagsasabi na walang ebidensya, sa katutak na nagsasabing ebidensya, ayaw niyong paniwalaan. Dalawa po ang ebidensya, material evidence at saka testimonial evidence. Yung material po, nakikita, nahahawakan, nakakapa. Father Flavi, baka iba yung iniisip mo. Ay, thank you very much, Ma'am Lovelyn Shibukawa. Magandang gabi po sa ating lahat.
At saka sa Mr. Moon si Yoshi. Yoshi ba? Kumambalat. Ah, ang ibig ko sabihin, ang dami na pong nagsabi ng ebidensya. Ayaw nyo lang sundan. Ayaw nyo lang i-corroborate. Yung testimonial evidence po, pag may nag-corroborate na niyan, ibig sabihin, pag may tumistigo laban kay Martin, tapos may nag-corroborate na, ebidensya na po yun. Kinukot mo si Lacson. Hindi naman ganyan ang sinabi ni Lacson. Wala pang matibay na ebidensya kay Lacson. Sa'yo, walang ebidensya. Ang dami pong may ebidensya. Si Gutesa nagsabi. Oh, ano sabi ni Gutesa? Nagde-deliver sila ng pera kay Martin. At yan ay pinangalawahan. Kinorroborate ni Saldico. Na nagsabi si Saldico na in fact, ito yung picture ng maleta. May picture pa ng maleta. Ano pang sinasabi nyo? Si Diskaya sinabi na kumakatkong si Martin. Ngayon si Toby Chanko nagsabi na sinermonan ni BBM si Martin tsaka si Saldico na gaano pa karami yung kanilang pera. Hello, Yoshi. Oh, ano pang sinasabi nyo? Na walang pera. Ay, walang pera. Anay pera utang. Walang ebidensya. Ang dami ng ebidensya. Ayaw nyo lang kilalanin. Magkaiba po yung walang ebidensya. Ang walang ebidensya, yung kay BP Sara. Ano sinasabi nila hanggang ngayon? Bakit hindi maipaliwanag yung confidential fund? Yun po ang walang ebidensya. Dapat yan, fina-follow nyo yung ebidensya na nariyan. Halimbawa, kung ako yung investigador, kahit hindi po ako marunong mag-imbestiga, simple lang po yan. May nagsabi, may nagbanggit ng mga pangalan. Si Gutesan, binanggit niya, kanino nila kinuha yung pera. May nagbanggit siya ng pangalan. Alam ko, yun din yung binanggit ni engineer, yung matabang engineer, Alcantara. O, yung pangalan nung binanggit ni Alcantara, yun din na sinabing nagde-deliver, yun din yung binanggit ni Gutesa. So, pareho na sila nagbabanggit ng same na pangalan. O bakit hindi inimbitahan? Yun yung problema kasi. Ayaw talaga, iba po yung walang ebidensya sa mayroong ebidensya, pero ayaw i-follow through. Ayaw talagang alamin. Halimbawa, yung mga Diskaya, matagal na nilang binabanggit si Martin. Meron dun na sinasabi, si Martin ba ang tumanggap ng pera sa'yo? Hindi po. Meron nagkiklaim na pangalan ng tao na yun ay para kay Martin. Bakit hindi nyo inimbitahan sa Blue Ribbon Committee? Diba? Tama. Hindi kayo serious sa pag-imbestiga. Katulad ngayon, ang dami nakabitin na sa Blue Ribbon investigation. Wala na namang investigasyon. Lilipas na naman yung ilang buwan na naman bago kayo mag-imbestiga. Tapos pag naglabas yung sila Marcoleta tsaka si Aimee Marcos, magagalit kayo, binabastos kayo. Pati Cabral Files, tinatago nyo, ang linaw dun. Diba? Ang linaw sa Cabral Files. Pinakamalaking allocable. Si Sandro Marcos, susunod si Martin Romualdez. Tapos tinatawag na pinaka-corrupt na budget. Si Sandro tsaka si Martin ang pinakamalaking allocable. Bakit hindi nyo sundan? Yun po yun. Hindi po sa walang ebidensya. Ayaw nyo lang sundan yung ebidensya. Ayan yung problema natin sa